Our topic this morning is what we call keep on keeping on. You know? So, padayon lang ka mga igsoon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. The phrase keep on keeping on is a idiomatic expression or an informal phrases that means to continue doing what you are doing. That's the message of keeping on. Keep on keeping on. In simple ways, it is like saying, don't give up. No? Stay focused. Look forward. So, muna sa yung mga atong diskutan. It's because Paul need to exhort Timothy as a young pastor. Tungod naa siya sa kaning sitwasyon nga kailangan siya pumalayon. Because during this time, Paul was in prison. No? There's a great thing this saying, ingon nga batanon, nga naa siya may lalong sa compromise of the gospel. And it's because of his personality as timid. But Paul assures him nga paliwala sa iyahang mga experience, ingon siya, do ako nabilanggo man, pero ang pulong sa Dios wala mabilanggo. Mahimo magpadayon ka diha sa imuhang gihatag nga tahas ingon nga young pastor. Naway pipila sa panahon nga nabilanggo si Pablo, bigbiya ang uban sa pagsunod sa teaching Paul. And then, ang uban wala makapadayon sa pag-ambit sa maayong balita. O na, gusto ni Pablo nga ipasigurado niya na si Timothy makahimo sa pagpadayon. No? Nga, makahimo sa pagpadayon. We don't endure because it's fun. We don't endure because we always get the result what we want. Usahay nga rin naman ang tao, upadayon ta if no? If haom siya sa unsay gusto nato sa kasing-kasing. Ganahan ta kung malipay puntaan ni sa atong gipuhan po. Bibo kayo. O nasa atong desire yun nga tanan atong gusto hitabo. Pero dili paya sa tanang panahon ang imuhang pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo kay kalipay. Dili ta lang panahon nga kung usay imong gustong mahitabo, mao gyud mahitabo. What if ingana ang senaryo sa imuha karon nga commitment diha sa Ginoo? Kung moabot man siyang mga difficulties and challenges while you are in the journey of kanang sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo, can you still keep on? Makapahimo ba ka sa gyapon sa pagpadayon? Kaya nga ang nahitabo sa ato ang kinabuhi. We commit, sometimes, way upin ang Ginoo. Usahay ang atong pag-commit, ito kita rapon. No, ganun, mag-commit ko rin mo siya, mag-commit sa kuha, mag-commit ko alin ang ministry. Pero usahay ang hitabo, way upin ang Ginoo. So sa panahon galing na medyo laay na, sa panahon galing na murag dili na wala na kalipay, sa panahon galing na ng biya na uban, kaya naanay di panglangyaw sa ilang mga pangano sa kinabuhi, murag na kuan ko ka, murag mawala ko ka sa passing. It's because sometimes your commitment biya lang sulod. Ang imong commitment, wala kanya commitment in the Lord. So posibleng nga na mo nang dili ta baka padayon. So keep on keeping on. Wala tong paghahisgutan. So pagutan na karon. How do you keep going when you struggle, when you suffer, when you are in physical or emotional pain? Saan ka na ito pagpadayon ni karon? So, we all know, it's not really easy. Di ba? Di ka sayon kung nakaani nga kahimtang na naak ka sa mga struggle. Pagkapadayon pabagha ko karon kung naako ano niya kinabuhi. But the Apostle Paul knew what gave him strength
when he was chained up in prison, expecting to die. Pero gusto nang ipaklaro nga this asya ni kuha o puso, tanwala ni ining tanan kasi siya nabilanggo. Iyan po ipasigurado, nga ito ni Batanong Timoteo, nga nung kailangan siya mo padayon. So, kung sa sekreto ni Paul, nga ito kang Timoteo, nga nung nga siya nakapadayon. So, naituha kabutan ang atong isgutan, why Paul, why Timothy needs to keep on keeping on. Number 1, by remembering the resurrection. So, mo rin usa sa bukat nga rason hinungdan nga nung makapadayon ta. By remembering the resurrection. From the word remembering, do you ever forget things or does your forgetfulness get you into trouble? Ako naagin ko, maging ako ang weakness kay mga isukot ko. Kining pagka hilimtanon. Once gali ang bullpen, mamulag sa akong kamot, expect na ginamtan ko, wala yun siya. No. Once gali ang panyo, mamulag na sa akong bulsa, nabay pareha na ito, anak. Parang lugay na ko ng panyo, hindi nga ito ganahan magdaladala ko ang panyo. Hindi na siya maglugay sa kuha. Kaya magkuhan man yun, sanay mawala man yun. Hilitan kay kumaigsuhan ko. Nagkuhan ako sanay, pagkabata pagali, pero ako ang kinaiya mo ranan. Mumula na siya, dinulan na. Pero ang ginawa ko, hilimtanan yun. Mabiyaan lang gamay, kalimutan ko asa na ito napitan. So, nananggalin yung asawa, o pahinundong kanunay. No? Mura na hulong ng sekretary ng siya noon. Nabinas pang schedule na ko. So, ingat na ito, the truth is, we are all forgetful at times. Naging panahon, ingat na ito. Makalimot kita. Wala kayo kung makalimot man ta, sa laing ng mga butang, kung sa asawa pa, ayaw lang yun ko kalimti. Ayaw lang yun, no? Mahalang makalimta ng uban, sa ayaw lang yun ko. Listen po, no? Okay? So, listen po. Naging panahon niya na ang may tabo sa ato ang kinabuhi. Muabot man gali, taas sa panahon nga naata sa struggle, naata sa pain, atong pahinautan, nga di na ito makalimtan, kinsa ang nagtugot nga nung nakasingatin ta ng mga butangan. Kaya usay makalimutan, nga kini na yung sa paagi sa Diyos, sa imuhang kinabuhi aron mas malikot pakalihan kaniya. Ano buwabot ito ang mga kuan? Duharan mo na nga ito ang kinabuhi. Either naa ka sa panahon sa mga challenges nga para sa imo din mayo, o naa ka sa panahon nga maayo di kaayo. Pero it doesn't mean nga naa ka sa haruhay sa kinabuhi, di ko ka makalimot sa Ginoo. Kaya na po yung panahon, kaya kung naa ka sa panahon na naa ka, lipay kayo ka, linaw kayong panahon, pero it doesn't mean, dili siya ikagalantiya na dili ka makalimot sa pagkamaayos sa Ginoo. Usay po na muna ta. Usay ang mga Kristohanon, usay ang as majority, kapag himo din sila na dili ka puton sa Ginoo. Nakalimot sila nga ang Diyos is omnipotent. Ang Diyos is omniscience. So usay nga na, makalimot ta. Tanda na lang usay, makalimot ta sa iyang pagkasiya. Makadaot siya sa ito kinabuhi. But when Paul struggles and face challenges amid in prison in Rome, pero isa sa iya nga nako jud nga reason is to remember the resurrection. No? Kining pagkabanhaw ni sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon na sa ato ang kinabuhi. While Paul was sitting in cold dark prison cell, chained up and all alone, pero sa gihapon, nakahimo siya sa pagpadayon doon kay ang pulong sa Ginoo dili man gapos. Ang mga balita dili gapos. So, gano'n man nga kailangan natong i-remember ang pagkabanhaw sa ato ang Ginoo sa Kristo. Una, remember that it's a historical fact. So, bawat pasagot, the resurrection of Jesus Christ is not an hallucination. It's not about a dreams. And even it's not a mistake because
The Roman soldier, they are well trained. Nga ipasigurado nga ang tanan nga naa sa cross, patay. Ingana ang nahitabo sa kuan sa Ginoo Kristo. We have the thesis, which is the historical facts. At if we talk about evidences, naraduha naman din siya. Kung at nagtatlo, sa rin nga ba yung nagkan magyapon siya to prove that it is true. Pero ang common na nato gamiton, itong iskutan, is kaning natawag nato the scientific methods and the legal methods. Scientific methods, as we all know, is based on empirical evidence, which means muandar ko gid siya observation. Muandar ko siya experimentations and data analysis to probe or to confirm or to disconfirm sa usa ka butang nga tinuod or dili tinuod. While ka maghisgot ta og legal basis, dili mo sulod ang historical facts. Ngano man, the resurrection of Jesus Christ was witnessed by a lot of persons. It was witnessed by Peter, it was witnessed by the 12 apostles, and it was also witnessed more than 500 people. So, there's a need to remember it's because we have a historical facts. Wala man siya na kuan lang sa ato lang galing na sa kuano sa legal procedure. It needs to witness lang pwede na nga matud-an nga tinuod. How much more the 12 apostles? How much more katong sa mga babae na nagpakita sa? How much more sa katong walang ipananlan nga more than 500 people? So, mo na nga makapadayon ta, kay tungod tinuod nga adunay pagka-banhaw. Next is not only historical facts, but also remember the significance of the resurrection. Unsa ni naaon na, unsay kahulugan ni anak iyahang pagkabanhaw sa ato ang Kristohanon karon. Wala kung ato lang taon in 1 Corinthians chapter 15, 14, verse 17 and 20, as a whole, ingon siya, if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so your faith also will be useless. So nakita ninyo kung sa importante ng pagkabanhaw. If Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins, but Christ has indeed been raised from the dead. Kung ato lang taong daghan yun ang mahimong malay hinugdan sa atong kinabuhi, ang atong pagkakristohanon, ang atong Diyos nga gaila, nga mao'y nagbanhaw gikan sa minatay diha sa kinabuhi ni Ginoong Kristo, ang atong pagmamatuod, ang atong pagwali, ang atong pagtuo, ang atong ginauman nga adunay langit, mahimutan ang kawang kung walay pagkabanhaw. Muna'y gikuha ang hugot ni Paul, nga ano mabisa na ako sa bilangguan, imo siya, kailangan mo padayon ka Timothy. Kay tinuod ang tanan ng pagkabanhaw. Para sa inyo, nakuha pa impact sa inyo ang mga butang nga maayo sa ming-aling panahon aron sa iyong presente karon kapag kinabuhi. In a practical way, yes, kinahanglan din siya. Naay mga butang nga ato i-remember sa kagahapon na maghatag o kabukan sa atong kasing-kasing. Usay makaluha pa sa mga kagahapon. Pero na po yung mga butang sa atong paghandong sa nilabay at taas ng panahon, mao'y hinungdan nga nung ikaw makapadayon. O paano sa kanatong rason, sa Kristohanon ang kinabuhi, yes, more than 2,000 years ago nang nahitabo sa kamatayan ni Ginoong Kristo, pero mao'y ikuwag-hugot ni Pablo ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Kaya bisan tuos-tuon, taas ng nilabay, pero para niya, mughatag ni sa iya o kalingkod sa pagpadayon. Kaya dili man niya ay useless ang iyang pagpamuhan sa buhaton. No? So, not only remember the significance of the resurrection, no? Kung atong lang tawon in verse 8, ako balik ko pagbasa ng verse 8 siya, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Again, remember that Jesus Christ. Pero gamit siya,
the seed of David. Grabe no? Sa panahon ni Jesus Christ, sa taas pagid kaayo nga panahon, gikan pa rin sa kang David. From the seed of David. Kana palang galidaan, dili na ordinaryo nga tao ang atong gihisgutan. Kanang pangalan nga Jesus. Kay naasay sinugdanan mo asa sa gikan. Pag-angayan ko siya. Tungkol kay, kung ano ng tao sa Old Testament, gihisgutan na silang daan, nga pinaagi ni ining binhi, nga gikan kang David, mauni pohon ang manluluwas. Naman ingayon siya, nga according to the scripture, pinagtaas thesis, which is the historical facts, nga deserve yun, nga siya ang manluwas sa atong kinabuhi kay inline siya, gikan sa seed ni David. Until such time, ano lang taon si Pablo nga makahatag og kaluwasan, matawag gikan sa babae, ilalong sa balaod. Kung ako basahon sa inyo karon, kung mag-ispo kag seed of David, kung sa significance sa iha about resurrection, I'm reading to you in Galatians chapter 3, verse 13, ingon siya, Christ redeemed us from the curse of the law, having become the curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hung on a tree. Because of our sin, dili ta maka ikyas sa curse. No? Kitang tanan nga naa sa cross, it is under the curse. Kitang tanan. But the good news is, yung sige mo niya, for it is written, Cursed is everyone who is hung on a tree. Pero sige mo ni Ginoo Kristo, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. So He is the one who substitute instead kita ang taan na sa cross. Grabe no? Nahimo niya na ako. Giisip niya nga siya ang makasala aron mahimo niya ang pagluwas sa ato ang kanan. So that's the significance of the resurrection. Aside from historical facts, the person itself who hung on the cross is our Savior and our Lord. Last, remember that being a follower is not easy. So, agree or super agree? No? Do I have a choice? No. Ang maglikon kayo mga senior. No. Dawat kita, no? Embrace suffering. Una ito si Pablo in 2 Timothy chapter 2 verse 9 to 10, wherein I suffer trouble. Bukat-bukat pagkita siya nga naman. As an evildoer. Kini di usahin mag-share ka maayong gospel, mag-share ka ang pulong sa Ginoo, or bisan di ka mag-share of Jesus died, buried, rose again, magradala ng kagbahay puno sa'yo, mas interpret na niya sa mga tao. Okay. Instead ng welcome, pinagdala ang pulong sa Ginoo, nagdalang Biblia, na kung sa manoon nga, i-close na manoon. Bitaw, i-close mo nila mag-isoon, kay gibriefing naman po na i-close mo po na nilang balay. Pero pinag-mistake man siya. Kaya kahapon, nagwalit ko sa patay, no? Sa ginikanan, sa ginikanan. Si Pastor Tristan, di ba naman siya ginikanan? Sa ginikanan ni Ma'am Melissa. Di namatay ito. Sanito ka na. Namatay na, anak. Kaya ilubog kahapon. So, last service, nagwalit ko. Dahil na ko, di masulod na ako, pagwalit ko di mag-isoon, no? Napinasulod na ako. So, pagwalit ko kuman, purely the gift of God bilang ako ang i-share sa ila. After sa kong pagwalit na napoy next namin, dahil na po nga, wali na po. Oo. So, kuhan siya. Kalimot ko itong term nila. So, masa ka ng di-minister siya. Okay? So, samtang nalina po, kung nagiging ikuan ni, so, kung lain na kung ang nagwali, sumoto nga, kanang kinaan nga,
kung naay mo doon sa inyo ha, magpag-study, ayaw yung pagdawat, ayaw yung pagpasaka, kung ako na ginig, kung may nagwali, okay, ako gusto ko ano. So, ilanaw mo na ko, negative din ang paglantaw sa kuwang na, pumunta ko, nag-isipot o grupo, nag-isipot ko about Jesus as the gift of God. Luwasan, dili pinagi sa usa ito mahimo, dili pinagi rin dito sa cross ni Ginoong sa Kristo. So ano nga, lahi naman istorya ni pagkay man nagisgutan, pero ano naman hindi ko pagkay nagisgutan. Nagisgut naman sa ang tinuod nga simbahan, ang ano no, inganing grupo. Ako na ginaigal. Naguna diskusyon sa nangwana ko na sa nangapit ko ani. So ana kay at mo niya tinukod ni Kristo, gi-compile niya sa nag-compile niya si Kuan ko. Hindi na mauni. Okay, so ako magipasakilan ay wala man ko magisgot og kuan, simbahan ko magisgot og ana. So kay balong nako kay gi-briefing day ni sa ingani. Mo nang dili makakot pinato ang gustong ipakakot sa Ginoo in a biblical basis para makaangkon ta og kaluwasan. So ingana. So naka-prove ko gahapon. So wala ko may istilahan ni kung man yung wali ko. May hawa rin po siya dayo kaya ako man ang nagpadayon sa komita dito sa interview. Okay, so again, remember that being a follower is not easy. Yung sa'yo, misinterpret din nila ato ang paghimo sa maluhaton sa Ginoo. Una ginaingon mo ato ng taon, all suffering for the gospel is a powerful example of endurance. Kaya yung nagpaapekto si Pablo, bisa naan na siya sa bilangguan. Nahimog yan po nagpadayon ang maluhaton sa Ginoo. Wala kung ato ng taon sa mga persikulo, ingon siya, yes, ang ilang paglantaw sa ako kay criminal. Pero siya, even unto bonds, but the word of God is not found. Grabe na siya, no? Nga motivation, ang iyahang pagtuo, nga gibutan niya, kang Ginoong Kristo, taliwala sa tanan, dili na ibabag ang atong pagkabilinan ko. As long as we can speak, then speak the truth. Pero daghang kali karong panahon na pamaanan, bisan hindi ka makasulti, makashare niya po ka. Pero ako lang hatag na sa uban, hindi ko kabalog na sana sign language. No? Makashare sila sa Gilisan na storya. Not also that, nga si Pablo, nakahingos siya, nagpakita siya sa iyahang powerful example of endurance, but also, God's word is not confined by human limitation. Paga, labaw yun, ang iha sa Ginoo. Naman tayo limitation sa atong pagkakita, pero ayaw pagpanaog, ganyan, kung kataman din ka, yara din po na kumakaya. Yara din po. Hinundaman nato, nga ang gahom sa pagbago sa tao, dili ikaw. Ang mubago yun sa tao, ang Diyos din mismo. Ang imong role is to share only. Mora din ang atong role. Pero sa'yo, una-una naman, mora din ang limitation. Di naging po ano yung makahimo. Remember, we're talking the gospel. No? We're talking the gospel. Next, enduring hardship is part of living a life dedicated to Christ and His gospel. Part na sa itong kinabuhi, kaning pagsulay sa kinabuhi. Balik na po tayo Philippians 1:29. Again, saan siya? In behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Our suffering is the point of expression of ang taon. In verse 10, mo ni ang pinaka-concrete sa iyang pag-remember sa pagkabanhaw na Ginoo sa Kristo. Sa ingon niya sa verse 10, therefore I endure all things. Even if I am this kuan sa pirisuhan, even if I suffer, bisan pa man nahimo kong kriminal at ubangan sa mga katawhan, paningon siya, therefore, I endure all things. For what? For the elect's sake. That they may also obtain the salvation
which is in Christ Jesus with eternal glory. Mahimok ha na mao po niya atong reason sa ato ang kinabuhi. And ito, for the elect sake, that they may also obtain the salvation. Ato man siya himuan o ganang sanin, dako ang kabugaton, kung asa man na ibutang sa atong pagpanarbaho, kung mismo, kung asa ta nabutang, medyo apit kita, pero makahimo pa gihapon ta para sa pinili sa Dios, that they may also obtain the salvation, atong himuon. Really, it's not easy, pero we will try. No? We will try. For the sake of God's elect, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Remember, they will not obtain salvation kung dili kin sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa gingon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dili o dili sila makakabot sa kamatuoran hangtod nga dili mo sila makaabot. Dili po na itong mahibaluan kung ikaw luwas o siya luwas hangtod nga dili siya maka-encounter sa pulong sa Ginoo mahitungod anang maayong balita. Kung nag-iingon, we don't know unless we try. Oh, no? Sige, di ko puyo dito sa balay. Okay? Kung ihanagin po sa Ginoo itugot, maunagin po na. Ayun po nila po na prinsipyo. Nang-apply, isa po nang-apply ka, pero wala po kay panuap, wala po kay, wala na bitaw, paabot lang ka. Isugid po na sa ato ang kinabuhi. Naging kay something po nga, sanin, imo i-try, kung gano'n, para imo haba na o dili. Kaya kung dili imo, dili magiging po na. Nga, lagi po na itong kinabuhi, no? Okay? So, muna itong ikuha-gugot nga nung si Pablo, kung sa enjoy siya, or we keep on keeping on siya for the sake of God's elect. Katapusan mga igsuon ko. Una, saan ba ito una? By remembering the resurrection. Number 2, by remembering the result. O, natin giniingon na we believe that things which are not seen. Diba? For we walk by faith, not by sight. Pero kanina passage karon, nindot ni sa naman. We will keep on keeping on based on God's promises. Buot masabot, if we talk God's promises, so wala pa ka nakaangkon ng kaluwasan, naa ang mga mahitabo. Human ka nga padawat sa kaluwasan. So, doon ko na siya. Naay mga buntag na hinimo ka, bisan wala pa nimo na imaluan, o imong na o sa nakita o sa may tabo sa imong kinabuhi. Naapoy, minghimo ka, tungod kay kibalong ka nga, mao po ni may tabo nimo. Example lang. Kay kanisa, usan sa kay encouragement para sa tuwa ka ng gisgot ang result. If you believe that Jesus is Lord and Savior, nakibalong ka sa result, kung sa may tabo nimo, kung imo siya, dawaton pinag sa pagto, kung sa result, kung imo siya dawaton as Lord and Savior, sa may tabo, you will be saved. Next. So, pagkain nyo remember, you will served by the Holy Spirit. Next, so pa, mahimutang brother and sister in Christ. Mahimutang na ay paglaom sa langit ang nag-isbutan niya. So, kada siya, result na siya. Kada ba, nakaibalong ka nga mo, mahita mo. Kinipot siya, kay balutan nga na ay mga pagsulay, mga pag-antos, pero ang Biblia po naghisgot nga samtang kita nagahandom sa pagkamanon ni Hesus Kristo, ang resulta sa ato ang pagkalinuwas mo hinungdan nga mupadayon na ita. So ato ng tawon. Okay? Kaya mo ba ni ang kuwan po ni Pablo, aside from God's elect nga maka-obtain sila ang kaluwasan, another reason ni Paul, nga nung mupadayon din siya, yun siya, number 1, under sa by remembering the result. If we suffer with Christ, we will also share in His glory. That's the result.
dili na natin mo siya ma-change pa. Nga naman, plastada na ang pagplano sa Diyos sa atong kinabuhi. The moment we accept Him as our Lord and Savior, we will also share in His glory. Ang pangutana karon, unsa man day naa niya nga makahitabo sa tuwa. O di ba? Si Ginoong Kristo wala magpabigil sa lugnanan kundi siya usab na banhaw. Kung sa gingon niya, we will share also His glory. Time will come when we die also, we will be resurrected also. After the resurrection of Jesus Christ, asa man siya nito? Sa langit. And time will come also. The day will come when the rapture come, or kung hindi pa maabot ang rapture, don't worry. Kung mamatay kita, kung paayong diyang punta sa langit. Diba? Muna yung resulta by remembering the result. Dili ta magmatir sa karon, magmatir ta sa umalabot pohon kung naata sa mga challenges na niya tumagaw. Halag na ako ang sitwasyon na, pero dinapuglan ang ako ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili mapuglan ang pagpagamit ako sa Ginoo, kaya nasayod ko, kaya ako naluwas man karon, doon nagsuffer ko, pero kabalong ko, nasa malabot ng panahon, na ako'y maani. Isip niya po na siya. So, if we suffer with Christ, we will also share His glory. Naghisgot siya unang-una sa ato ang yun nga, tanang assurance na nakakang Kristo. Eternal life. Eternal glory diha kang Ginoong sa Kristo. Muna siya ang iskutan niya. Not only that, but also kini mas bugal. In verse 12, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. 1 Timothy chapter 2, verse 12. So let them be, if we need Christ, if we deny Christ, we will also be denied by Him. Always remember, the context is about the reward after you have been saved. Muna kung ato ng taon bitaw sa previous verse, ingon siya, as a soldier, you must endure the hardship. Kaya naman, you are already a soldier. Kung gusto ka makakuha ng reward and endure hardship, as a laborer, as a farmer, you need to keep on keeping on para na kay ma-harvest. So the same principle sa ato karon letter A, gisgutan nito, you have eternal life. So it means you have also eternal glory sa malabot na panahon. So next is, if we deny Christ, we will also be denied by Him. Ang buot pasabot na kaya ang imuhan ganti ang imong dapat ning i-earn. Kaya there's a possibility as a human, you will deny Christ. What if ikaw ang missionary sa ubang nga lugar? What if time will come? Magiging niya ng mong tanan. Will you deny Christ or not? Lisod ba yun na? Muna yung pinakalisod. Nga desisyon sa imong kinabuhi, una na binitigon. Muna yung pinakalisod ng part yun. Katong istrahanin ni Kuyaan. No? About Marawi Sage. Kuyaw kayo ang password. Pampuon lang ka. Nabi ka kabalo sa ilang po. Kung hindi ka kahit may malumuang po sa Arabic, nausaon naman. So, patay ka. Pero, ang ideya dito, wala kang pulumingon na i-deny si Christ o wala. Pero, ingana po sa sinabi sa itong kinabuhi. What if kita ang naagin sa actual na, can we deny Jesus? So, ingana ko sa hindi naman, ang tao, usahay, mulurang ang iyang pagtuko when you face the point of death. Ingana usahay. So, wala siya mag-discontrihan na luwas na ka, kung hindi mo siya i-deny, di ka katog langit, i-deny na kami Ginoo, pero kilanin mo na, kilanin na, no? Okay? So, dili sa lalim, pero rin siya, if we deny Him, yes, mura siya bukan sa atoa, una ko sa hinungdan, kaya malo siya sa result, nga, kining pagpanalagan, kining reward na ato ang gusto na itong maangkon sa itong kinabuhi,
it must be earned. Hagduan din siya. No? So, umabot na sa point, narin sa atong decision kung ato ba ning ipadayon ng ato ang Jesus as our Lord and Savior. Okay? Letter C, kung ito ng tawon. God's faithfulness is unwavering. Even when we are not, and He will never deny Himself or His promises. So going back to the first one, muna sa gisgutan, God's faithfulness is unwavering. Even when we are not, dili siya mag. Even if we deny Him, nagpabilin siya na siya. Di ba usap? Di po usap bihang mga saan. If we will deny Himself, He will never deny Himself or His promises. Ano man, it reflects sa iyahang pagka siya. So, dili lang yung binigkas ito, ano? Pero, usarigin sa kanasikreto ni Paul, based on our text, remember the resurrection of Jesus Christ. And number 2, remember the result of the resurrection of Jesus Christ.